Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong throwback video dito, yung pagsasabi ni Amy Marcos na maraming lugar sa Pilipinas ay target ng hypersonic missiles ng China. At ngayon ay napag-alaman natin na ang India mismo ang nagsabi nito na ang Pilipinas talaga ay kasama sa target ng China. Kahit ang India, kahit sila daw ang India ay unang pinagplanuhan na targetin ng India. Kasi nga kung ang targetin nila ng una ay Taiwan, delikado kasi nandiyan ang Amerika sa Taiwan at malapit yan sa Japan. Kaya mas delikado kung unahin ang Taiwan, kaya mayroong mga nag-leak na mga balita na ang India ang target ng China kasi malapit lang sa kanila. At pangalawa na naman ang Pilipinas. Palaging dawit ang Pilipinas Kaya ito ang video, atin muna panoorin at magbigay tayo ng reaksyon mamaya. Tinuturing ng Armed Forces of the Philippines na seryosong usapin ang inihayag ni Senator Amy Marcos na 25 lugar sa bansa ang posibleng tina-target ng hypersonic missiles ng China dahil sa pagkakaroon ng EDCA sites at dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, handa silang makipag-ugnayan kay Senator Marcos upang makuha ang mga detalye nito at makagawa ng kaukulang aksyon para matiyak ang seguridad ng bansa. Ito ang upload natin kanina, 2 oras ang nakaraan, ay ang ating content or topic ay tungkol sa 10 lugar sa Pilipinas na ayon sa ChatGPT, ayon sa artificial intelligence, ayon sa computer, ay yung 10 nga na naroon sa ating vlog kanina. Pero sa sabi ni Amy Marcos sa kanyang nakitang listahan daw, ewan ko kung saan galing yung listahan, ay merong 25 na lugar which are EDCA sites daw. So ngayon nalaman na natin na 25 na pala ka EDCA sites sa Pilipinas. Hindi naman siguro. Nung unang dinig ko ay merong siyam kung siyam lang ang EDCA sites sa Pilipinas o baka 10 na ngayon, ayun nga yung mga lugar na target ng mga hypersonic. Yun yung nasa radar ng China. Kasi ang ChatGPT naman, ang AI, kapag sasagot yan sa mga tanong, ay nakabase kasi yan sa lahat na encode sa kanyang processor, sa kanyang memory ng computer. So lahat ng detalye galing sa mga encyclopedia, galing sa Wikipedia, ay nandyan yan sa nandyan yan lahat sa ChatGPT, nandyan sa AI. Kaya kung tayo magtanong, sasagutin kanya ayon sa kanyang nakalap na mga impormasyon na naka-encode, na nakalagay diyan sa kanyang memory, sa kanyang processor or central processor or CPU ng tinatawag na artificial robot or artificial intelligence, na ngayon ang ChatGPT ang pinakasikat. Okay, kaya ang sinabi ni Amy Marcos ay 25, sabi ng ChatGPT ay 10 lang sa Pilipinas. Mas naniniwala ako sa ChatGPT kasi yung kanyang sagot ay nakabase talaga yan sa mga pangyayari ngayon. Okay, so ito nga, sabi ni Amy meron. So meron nga, mga kababayan. Meron kasi nagsabi na gawa-gawa ko lang. Hindi naman ako nagsishare ng gawa-gawa ko lang. Yan ay nakabase din sa mga katulad nito sa ChatGPT at kay Amy Marcos, which is yung kay Amy Marcos sa tingin ko ay sumobra yun. Dito tayo sa ChatGPT. Okay, so nakakabahala kasi ngayon ang India mismong nagsabi na kaya palang India ay nagipag-ugnayan din sa Pilipinas dahil ang dalawang ito ay target din ng India. Ang target din ng China, ang India. Ang India ay isang kaibigan ng China yan noon Pero
nagkaroon ng galitan, ng alitan dahil nga sa isang teritoryo sa Bhutan. Sa Bhutan, malapit yan sa lugar ng mga munghi, dyan sa Himalaya. Parte ng India kasi ang Bhutan, ngayon inagaw ng China. Kaya galit ang India. So kahit doon sa teritoryo na yun, hanggang ngayon ay mainit pa rin doon ang India, sundalo ng India at sundalo ng China. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng UNTV. Sa isang video sa kanyang Facebook page, sinabi ng presidential sister na may nakita siyang plano ng China na gagamitin ang hypersonic missiles laban sa bansa kaugnay ng tensyon sa WPS. Ang China ay may alitan sa halos lahat ng kanilang mga kapitbahay. Hindi lamang Pilipinas, Taiwan o Japan ang kalaban ng China, kundi pati rin ang bansang India. Ayan, so ito ang video ngayon, courtesy sa atin ng ating kaibigang vlogger sa iyong araw. Ito na yung nagpapaliwanag na India at Pilipinas ay nasa target ng China. Naku, talagang kahit saang kahit saang artikulo tayo, palagi talaga nandyan ang Pilipinas sa crosshair ng China. Kaya nakakatakot. Mga kababayan, hindi naman tayo nang tatakot, pero share lang natin to, at least alam natin na ganyan talaga ang China. At alam naman natin na talagang gusto talaga ng China magpalaki ng kanilang empire. Dahil nga sila ay congested na mismo sa kanilang lupain. Kahit malaki ang China, ay nauubos na ang kanilang resources, nauubos na ng dami-dami ng tao sa China. Kaya kailangan nila magpalawak ng imperyo, ng empire, para makakuha na naman ng mga bagong resources. Katulad na lamang ng WPS, ang dami-dami diyan Isda lang diyan ay mga blue tuna, bluefin tuna, yellowfin tuna. Mga mamahaling isda. Nandiyan ba yung mga giant pearl, giant clamshell, mga perlas na malalaki, nandiyan lahat sa WPS. Hindi lang yan, trilyones bariles na oil reserve nandyan, di ba? At hindi lang yan, meron pang deuterium dyan, deuterium. Kaya, ang WPS ay isang depository of treasure na trilyones dolyares ang halaga. Kaya agawin talaga to ng China. Ngayon naman doon sa India, bakit naagawin ang Bhutan ng India? Kasi ang Bhutan ay parang autonomous province ito ng India. Kaya hindi masyadong nababantayan noon. Kaya napasok ng China. Kahit sa Russia noong unang panahon, di ba? Merong inagaw na lupain ng Russia ang China. Kaya nga merong isang probinsya sa China na ang mga mukha doon ay mga blondie, mga Russian yun na nagiging mga Chinese na. Kasi inagaw ng China ang teritoryo ng Russia noon. Kaya merong prediction na sa huling araw daw ang magbanggaan mismo ay Russia Kaya hinayaan lang ng China ang Russia para mapilay. At kapag mapilay na yan, wala ng mga armas, ubos na. Tsaka yan aatakihin ng China. Napaka-traitor, no? Kahit India, inatake niya, kasama niya sa BRICS. Kasama niya sa grupong BRICS Yung R doon ay Russia, yung I ay India sa BRICS. Pero dalawa kaagad ng kanyang kalaban, Russia at India. Grabe, napaka-traitor. Na ano bang tawag natin yan? Na mga tao o na mga dugo? Mga traitor Okay, patuloy tayo sa iyong araw ng kanyang courtesy video para bigyan natin ng reaksyon. At napag-alaman ng India na nag-i-stockpile ang China ng mga nuclear warheads na umabot na ng 500 laban sa mga kaaway nito katulad ng Taiwan, United States of America, Pilipinas at ang bansang India. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. 410 nuclear warheads last year. China's military stockpile has grown to 500. Ang China ay palihim na pinapalawak ang kanilang nuclear arsenal. Kung binabasa mo ang mga headline ngayon, malamang alam mo na ito. Ngunit ang tanong na tinatalakay natin ngayon ay aling bansa ang tinututukan ng arsenal ng China? Ayon sa ulat ng Stockholm International Peace Research Institute o CPRI,
Ang stockpile ng nuklear ng China ay lumago mula 410 warheads noong nakaraang taon hanggang 500 warheads ngayong taon. Sa loob lamang ng isang taon, nadagdagan ang China ng 90 warheads sa kanilang nuclear stockpile. Ngunit ang datos na ito ay huling nakolekta noong Enero 2024. Ito mga kababayan, bakit kaya ang China palaging nag-advertise na marami silang warheads? Ang Amerika hindi nag-advertise eh. Pero nasa Amerika pa rin ang pinakamalaking nuclear bomb. Nako, di ba? Aanin naman yung quantity, aanin ang dami-dami na yan kung walang quality. Ganyan ang produkto ng China eh. Walang quality pero maraming quantity. Marami, katulad no, kahapon bumili ako ng burglar alarm, yung alarm para sa pintuan kapag binuksan mag-alarm siya. 3 ang binili ko, mga kababayan, para ilagay sa lahat ng pintuan ko. Ngayon, tinisting ko, isa lang ang gumana, isa ang tumunog out of 3. Kaya lugi kagad ako, binayaran ko 3, 2 ang reject. Made in China yan. Kaya kung pagbabasihan natin ang kanilang nuclear warheads or mga missiles, kahit anong dami pa niyan, sigurado kalahati niya na hindi sasabog, hindi puputok. Mga palpakis yan eh. Yung alarm naman, binili ko tag 300 isa sa Lazada. 600 logi ako, 900 lahat yung 3. Grabe, kahit nga lang sana isa lang yung sira, no? 2 yung gumagana. 2 sira eh, isa lang yung gumana. Kaya itong mga sinabi dito na 500 nuclear warheads, sigurado ako 200 lang dyan siguro ang mag-function, mga kababayan. Ganyan talaga ang China magaling sila ng propaganda, magaling magpropaganda na marami silang sundalo, maraming arsenal, maraming eroplano, kung ano-ano na marami. Marami nga, pero yung gumagana ay 20% lang out of 100. Ganyan kapalpakis ang China. Kaya nga hindi bumili ang yung nagbenta ang China ng armas sa Iran, hindi bumili ang Iran kahit na mura lang. Dahil palpakis yung mga baril nila, hindi pumuputok yung bala. Grabe. Talagang to China, hari sa ang China, hari sa propaganda. Hari sa itong pagsinungaling, propaganda. Mga sinungaling. Okay, balik tayo sa iyong araw. Sino ang nakakaalam kung ilan pa ang nadagdag sa loob ng huling 5 buwan? Bakit nga ba nagdadagdag ang China ng mga nuclear warheads? At sino ang kanilang tinututukan? Miss ko na. Bistik Tagalog mo. Missing the sarap of Mom's Bistek Tagalog? Pure foods ready to eat. Just heat and eat. Ang China ay may alitan sa halos lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ang China ay may hangganan sa 14 na mga bansa at may mga alitan sa halos lahat ng mga ito. Ang China, ang pangalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo, ay may malaking kagustuhan para sa karagdagang teritoryo. Inaangkin nila ang buong Taiwan. Nakikipaglaban sila sa Pilipinas, sa Scarborough Shoal at Spratly Islands. Ang mga isla na ito ay nasa West Philippine Sea at inaangkin ng China halos lahat ng malawak na katawang tubig na ito sa pamagitan ng kanilang 10-dash line. Mayroon silang alitan sa ilang mga bansa tungkol sa mga pag-aangkin sa South China Sea, kabilang na ang Vietnam, Brunei at Malaysia. Ano ang plano ng China sa mga lugar na ito? At saan nila gagamitin ang kanilang mga nuclear weapons? Ang China ay nag-claim din ng isang bato sa Yellow Sea na tinatawag na Socotra Rock. Ang batong ito ay nasa 4.6 metro sa ilalim ng antas ng dagat. Inaangkin din ng South Korea ang nasa loob ng kanilang exclusive economic zone, ngunit nais ito ng China. Mayroon ding alitan ang China sa Japan sa Senkaku Islands na nasa East China Sea. Nakikipagtalo din ang China sa Indonesia tungkol sa Natuna Islands. Inaangkin ng China ang Paracel Islands na nakikipaglaban sa Vietnam tungkol dito. May hindi pa nalulutas na alitan ang China sa North Korea sa Sea of Japan. Mayroon ding hindi pa natatapos na issue sa hangganan ng Bhutan. Inaagaw din ng China ang 36 hektar ng lupain sa Nepal.
Mayroon ding alitan ang China sa Russia sa isang 4,200 kilometers na hangganan. Nagkaroon ng mga labanan sa hangganan noong 1969. May mga alitan din sa India tungkol sa mga lupa sa Himalayas. Ang tanong, saan sa mga lugar na ito plano ng China gamitin ang nuclear weapons? Ayan, so mga kababayan, saan ba dyan? Sa palagay nyo, ang targetin ng China na una? Well, sa palagay ko hindi Taiwan, dahil ang Taiwan ay preparado eh. Tsaka kung targetin ng China ang Taiwan ay nandyan kaagad ang Amerika. So lalong madaling mapulbos ang China kapag Taiwan ang tirahin niya. Kaya dito siya titira sa mga mahinang lugar. Tulad sa Bhutan, sa Nepal, mahihina yan eh. North Korea, hindi rin. Abno din yung yung kanilang presidente, di ba? Yung mukhang teddy bear. Kaya Japan ay lalo na kapag tinira niya ang Japan, maulit yung World War II masakir ng lugar sa China noon, minasakir ng Japan. Kaya hindi rin pwede. Vietnam, wala namang gaanong galitan sila sa Vietnam, kundi yung Parasil Island lang. So hindi Vietnam, wala silang makuha sa Vietnam eh. Saka ang Vietnam ay isang komunista na katulad nila. So brother sila, brotherhood. Pilipinas kaya? Pilipinas, hindi rin yata dahil nandiyan ang Amerika eh. Russia, meron silang pinag-agawa ng teritoryo noon, 1969, nagkagyera. So ito, pwedeng tirahin niya ay India or Russia, pero hindi pa yung Russia. India talaga ngayon ang mainit sa mata ng China. Dahil nga kumampi sa atin ng India, nagpadala ng kanilang Navy ships dito sa Pilipinas at nagsabi na handa silang tutulong kapag nagkagyera dito sa WPS. Handa ang India tumulong sa atin. Kaya galit ang China sa India, pero sa Russia, wala naman silang banggaan ngayon ng Russia. So, hindi niya galawin ng Russia. At kung galawin man ng China ang Russia, ay isang pagkakamali, di ba? Kasi baka doon na naman sa kanya ni Putin yung mga missiles. Si Putin pa, ang ulo niyan ay utak pulbura din yan eh. Kaya dito sa video na ito, sinabi ni sa iyong araw na ang target talaga ay India, pangalawa ay Pilipinas. Kasi medyo sa tingin ng China ay nabubuli niya ang Pilipinas matagal na eh. Nagmula sa 7 dash line noong college ako, ay 7 dash line pang narinig ko. Noong mga nakaraang 3 taon ay 9 dash line. Ngayon ay 10 dash line na eh. Pati Palawan nakuha na ng 10 dash line eh. Tsaka Sambales. Nakuha na nila ang Sambales na mga isla. Nakuha na yung mga isla sa Palawan. Kaya kung pabayaan natin yan, ang claim ng China na yan, ay baka sa susunod na taon ay 11 dash line na naman. At pati Mindoro na. Panay Island at baka Cebu ay makuha na naman ng 11 dash line hanggang magiging 12 dash line yan, hanggang magiging 15 dash line ay makuha niya na ang buong bansa. Kalukuhan. Kaya kung dapat bigyan ng ultimatum ang China ng lahat ng bansa na kalaban ito, at dapat ang lahat ng bansa na kalaban ito sa Asia ay magtipon-tipon, magpulong-pulong at gagawa sila ng sulat. Ultimatum sa China na itigil na yung pang-aagaw, kundi putaktiin siya ng mga maliliit na bansa na ito. Maliliit na bansa pero grabe ang putakti, masakit mga gat yan eh. Diba mga kababayan? Kaya masasaktan talaga ang China dito kapag gumagawa siya ng kalukuhan. Pero ang tirahin niya ay Russia, ay walang papanig sa Russia eh. North Korea lang eh. Kasi ang Russia kalaban din niya marami. So India kaya ang tirahin niya. Baka India nga.
Dahil sino bang sasama sa India, di ba? Pilipinas lang yata ang kaibigan ng India ngayon eh. Patuloy muna tayo. Plano ng China gamitin ang nuclear weapons. Ayon sa ulat ng CPRI, sa kauna-unahang pagkakataon, inilagay ng China ang ilan sa mga nuclear warheads sa estado ng High Operational Alert. Ulitin ko, High Operational Alert. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga nuclear warheads sa mga missile. Hindi natin alam kung sino ang kanilang tinututukan at saan eksakto sila nakatutok. Ngunit mataas ang posibilidad na hindi ito para sa mas maliit na mga bansa na walang mga nuclear weapons. Salamat naman at hindi nakatutok ito sa Pilipinas. Tingnan natin ang nangyayari sa South China Sea. Ang Chinese Maritime Militia at Coast Guard ay magkasamang nangigipit sa mga bansa katulad ng India. Sino ang target ng mga nuclear weapons ng China? Malabo na gagamitin ng China ang kanilang nuclear weapons sa mas malilit na bansang walang nuclear na armas katulad ng Pilipinas, Japan, Vietnam, Malaysia at Singapore at Brunei. Ang China ay may mga hindi pa nalulutas na issue sa Russia. Ngunit gagamitin ba nila ang nuclear weapons laban sa kanilang matalik na kaibigan? Malamang ay hindi. Ang Amerika ang pinakamalamang na nasa tuktok ng listahan ng makaaway ng China. Ngunit ang China ay hindi maglalakas loob na gamitin ang kanilang nuclear weapons laban sa Amerika dahil mas malaki ang nuclear arsenal ng Amerika. Kung hindi Amerika, sino ang target ng China? Abangan ang mga susunod na pag-uusap patungkol sa bagay na ito. Ako mga kababayan, sino kaya, anong bansa kaya ang target nitong China? Sa palagay ko ay India talaga eh. Kung hindi man India ay Russia, yung dalawa lang. Kasi yan yung meron silang galitan sa kanilang borders. Gusto kasi mag-expand ang China, palabas ng China. Outer going to, ang expansion niya ay going out, papuntang India at papuntang Russia. Kaya napaka dito naman sa karagatan ay papuntang Pilipinas eh. Imbis na Taiwan, pati Pilipinas kinuha na at Vietnam. Napakagarapal talaga ng China. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pag-comment sa ating comment section, sino kaya ang unang targetin nitong nuclear warhead ng China? Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. God bless the Philippines.